Sama-sama tayong magiging Saksi! Yung bus inaanod. Palutang-lutang, sa rumaragasang baha ang isang minibus sa Noveleta, Cavite. Isa ang Noveleta sa mga napuruhan ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine kagabi. At sa Tanawan City naman sa Batangas, sa bubong na tumulay ang isang lalaki bitbit ang kanyang anak para makaligtas sa rumaragasang baha. Kwento ng uploader, pumasok ng tubig sa unang palapag ng kanilang bahay, kaya't sa bubong na dumaan ang mga taong nire-rescue. Patuloy pa rin bumabangon ang mga taga Cavite, Batangas, Bicol at iba pang nasalanta ng bagyong Christine. Hindi po bababa sa 46 na patay sa buong bansa ayon sa Office of Civil Defense, karamihan mula sa Bicol at Calabarzon. 18 na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng lupa at mga bato sa Talisay, Batangas. 5 pang nasawi sa bayan ng Agoncillo na matangay ng Agos. Saksi, si Marisol Abduraman. Ni hindi mapasok ang bayan ng Lemery, Batangas kahapon dahil sa lalim at lawak ng baha. At nang humupa ito, pumalit naman ang makapal na putik at alikabok na siyang nagpapahirap ngayon sa pagdaan ng mga sasakyan. Sa isang kalsada sa Palanan, kahapon pa stranded ang mga truck dahil sa sangkaterbang putik, hindi pa rin ito madaanan. Sa bayan ng Agoncillo, kagabi pa problema ang sandamakmak na putik. Ang residenteng ito, kinilangan maghukay para makuha ang nabalaho niyang motorsiklo. Maraming sasakyan ang natangay at naipit sa putik. Pati loob ng mga bahay na puno ng lupa. Nagtumbahan ang mga puno at nakaladkad, di lang sari-saring gamit kundi pati bahay. Yung bahay na kulay green na bubong na yan, kuya, nakatayo yan dito. Dito mismo. Sentro talaga ng daan ng bahang ito. 5 ang nasawi sa bayan. 3 sa barangay Subic, Ilaya, 1 sa Subic Ibaba at 1 sa barangay Panhulan. Lahat sila inanod at natabunan ng lupa. Ang tiyuhin ni Joel sinigurong ligtas ang kanyang pamilya, pero siya ang napuruhan. Ay kami po yung halos mga yak-ngiyak. Wala nang buhay ang aking tiyuhin nung makita kong ganoon. Kaya yung pinsan ko iyak na sinakripisyo na rin kahit mahirap ko. Isinalya ng kahoy para maialis lang ang kanyang ama. Nangangailangan ng karagdagang equipment ang lokal na pamahalaan para mapabilis ang clearing operations sa mga kalsada. Meron pa tayong mga hindi pa nararating na lugar. Sobrang hirap kasi for the first time, yung communication line ang hirap dahil wala kaming internet. Kahit yung mga cellphones namin wala din signal. Normally ay nagbabaha, tubig lang. Pero madali siyang mag-subside. Ngayon ay yung tubig may kasama siyang lupa. May kasama ding mga puno-puno. Na-uproot na yung mga kawayan, ibang puno. Sobrang dami ng tubig. May mga residente ring nalibing sa guho sa barangay Sampaloc sa bayan ng Talisay, kabilang sa mga natabunan at hindi pa rin nakikita ang mag-ina ni Elmer de Jucos. Hindi naman nung sumisok katakalayan na maglalanslide dyan gawa ng mahina naman ang ulan kaso wala magdamag. Pagbalik namin dito, yun, bumuho na. Napatakbo raw ang 2 niyang anak pero naiwan sa loob ng bahay ang asawa at 2 taong gulang na anak. 20 household at meron pong ang nahagip dito yung mga 8. There are pockets of landslides, no? Magmula Tagaytay, pababa dito. Lahat ng tubig at punong nabuwal at mga boulders and lupa, dito pababa. Hindi mo sukat akalaan na itong aking kinatatayuan ay dati may mga nakatayong bahay pero ngayon makapal na putik na at naglalakihang mga bato. Natabunan kasi ang mga ito na magka-landslide sa kasagsagan ng ulan kahapon. 2 pa ang nawawala at 18 na ang kumpirmadong nasawi sa landslide. Ang 2, dito nakita kahapon sa likod ng bahay ni Celo. Ilang metro ang layo mula sa landslide area. Dala ho siya ng baha, dito ho siya dala. Nandito siya. Dito namin siya nakuha. Galing ho doon. Kaya pag yung nandun patay, hindi nakuha, nandito yon. Ang mga na-retrieve, idinaan sa lawa para maihatid sa bayan. Ang iba pang mga bahay, establishmento at sasakyan sa Talisay lubog sa makakapal na putik. Hindi rin madaanan ang kalsadang ito sa Talisay, Batangas dahil bukod sa napakakapal na putik, hamon din itong mga nabuwal na puno na nakahambalang din sa kalsada.
Mga tipak na bato naman ang kasama ng lupa at mga sanga ng kahoy na nahulog sa bahagi ng National Highway sa San Jose, Batangas. Walang nasaktan. Ang ilang kalapit na tindahan, winasak ng malalakas na hangin gawa ng bagyo. Lumog pa rin sa malawak na pagbasa ng Subo ang ilang residential area at may baha pa rin sa JP Laurel Highway sa Lipa City. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-ikot kanina sa mga bayan sa Batangas at Cavite na pinakanapuruhan ng Bagyong Christine. Utos ng Pangulo, gamitin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno sa rescue at relief operations, sa lupa, sa tubig o sa airman, kahit pa ang mismong presidential chopper. We'll just have to keep monitoring the situation and make sure always the rescue and relief are that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming, we cannot stop. Bilin niya sa mga pinuno ng gobyerno. Just remember, there are people still in water right now. They're still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So if you think you're tired, think about what their condition is. So let's always keep that in mind. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Bago mag-alas 8 ngayong gabi, umabot na sa 173 bayan sa bansa ang idineklarang nasa state of calamity. Kasama rin ang 22 syudad sa bansa. Buong probinsya ang naka-state of calamity sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Cavite, Quezon at Batangas. Kabilang sa mga epekto ng pagdedeklara nito, ang pagkakaroon ng price freeze sa mga pangunahing pangangailangan sa loob ng 60 araw, pag-aproba sa mga pautang na walang interes, pamamahagi ng calamity fund, at pagtanggap ng donasyon mula sa ibang bansa. At kabilang sa mga lugar na nasa state of calamity ang bayan ng Noveleta, kung saan inanod ang isang minibus, at sa lalawigan po ng Quezon kung saan tinangay ang ilang bahay. Saksi, si June Veneracion. Naanod na po ang bahay. Bahay, anod na! Halos bubong na lang ang natira sa bahay na ito na inanod ng malakas na agos sa sitio Pardahan sa barangay Manggalang, Bantilan sa Sariaya, Quezon. 8 bahay ang inanod sa sitio. 30 residente ang nawalan ng tirahan. Ari natira. Ari po saksakan. Wala. Ang hero, nandun na sa tubig. Pader, pundasyon. Pader at saka pundasyon ay mga hollow blocks. Paano kayo magsisimula uli yan? Bahala na. Bahala na. Bahala ng Panginoon sa amin. Laging problema ng mga taga-barangay ang rumaragas ng ilog kapag may masamang panahon. Nais po namin may payon at may parating po sa national government para po sa komunidad po dito, para huwag po mawala ang mga taong naririto po. Lagyan po natin ito ng protection po. Sa buong bayan ng Sariaya, 19 na bahay ang totally damaged. Mahigit 300 naman ang bahagyang napinsala. Sa Lukban naman kung saan idineklara na ang state of calamity. Isa sa napuruhan ng paaralang elementarya ng Lukban 3A. Wasak ang 4 na classroom at halos bumigay ang bahagi ng covered court nang mabagsakan ng puno. By November 5, resume po ng face-to-face classes namin. Kasi para itong week na to, para may ready po namin yung aming classroom. Nasa 5,000 household ang putol ngayon ang water supply dahil nasira ng bagyo ang linya ng tubig. Sa ngayon, ang ginagawa namin ay nagrarasyon muna kami ng tubig doon sa mga apektadong lugar. Kinagupit din ng malakas na hangin at ulan kahapon ang Kalawan, Laguna. Lalim. Naku, yari tayo dito Sa Bae, Laguna, makapal na putik ang iniwan ng Bagyong Christine. Mahigit 100 pamilya ang ipinalikas sa Bae Elementary School. Makapal na putik din ang iniwan ng Bagyong Christine sa ilang bahagi ng Calamba. Sa Los Baños, nadatna ng GMA Integrated News na inaayos ang ilang sirang linya ng kuryente. Ayon sa Meralco, mahigit 250,000 sa kanilang mga customer ang nawalan ng kuryente kagabi dahil sa Bagyong Christine. Pero kaninang hapon, naibabayan sa 200,000 customer. Karamihan sa kanila taga Laguna o di kaya Cavite.
Makapal na putik din ang iniwan ng bagyong Christine sa Noveleta, Cavite. Sa tindi ng agos, inanod ang minibus na ito kagabi. Inabutan naman ng GMA Integrated News ang ilang residente na itinatayo ang minibus na ito na nakatagilid sa maputik na daan. Para po ma'am nangyari, tsunami. Inatras ko po dito sa gilid. Tapos tinalian ko. Ngayon, nung napatid yung tali, umatras siya, tumama sa poste, bumaligtad na. Mabuti na lang at naigilid pa ng driver ang minibus, kaya nakapunta sa ligtas na lugar ang mga pasahero niya. Kahit maaraw na, may mga lugar na baha pa rin sa Noveleta, Bacoor at Kawit. Kagabi, hanggang dibdib ang tubig sa ilang lugar. Ang isang taga-Kawit, bitbit ang supot ng kanin na siyang paghahatian niya at ng kanyang mga apo. Wala akong pagkikitaan eh. Anong tulong po ang kailangan? Yung kailangan yung mga apo ko, yung mga kakainin, tsaka yung susuotin ng mga damit. Ayon sa Provincial Public Information Office, ongoing pa ang pamimigay ng relief goods. Mahigit 13,000 residente ang apektado sa buong lalawigan na isinailalim na sa state of calamity. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Humupa na ang baha pero basura at putik naman ang iniwan ng bagyong Christine sa ilang bahagi ng Metro Manila. Saksi, si Emil Sumangil. Kuha yan sa isang establishmento sa Cubao, Quezon City kagabi. Kasagsagan ng hagupit ng bagyong Christine. Sa lakas ng hangin, hindi lang isa, kundi dalawa ang nadulas sa kalsadang binabayo ng ulan. Nakuhanan din niya ng isang commuter na pauwi sa trabaho. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina, baha pa rin sa Araneta Avenue kaya hindi makaraan ang mga sasakyan maliban sa malalaking truck. Sa Barangay Tatalon, may nagbabangka na kagabi dahil sa abot baywang na baha. Ilang bahay ang pinasok ng maitim at maruming tubig. Nasanayan mo na rin, nakakapagod. Katulad ng bagyong Karina, nakakapagod ilang araw. Halos isang linggo maglinis, maglaba, pero nakakapagod talaga. Pero dito ka nakatira, wala kang magagawa. Kinaumagahan matapos humupa ang baha sa Araneta Avenue, nahakot naman ang sangkatutak na basura. Sa Parañaque, napalusong din ang mga commuter kagabi dahil sa baha malapit sa isang mall. Abot dibdib ang tubig kaya ilang sasakyan ang tumirik. Sa Marikina, mahigit 2,000 pamilyang dinala sa evacuation sites. Sa gitna ng malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Christine, itinaas kagabi sa second alarm ang Marikina River. Matapos nitong maabot ng 16.8 meters, maagang nagsara ang mga establishmento, lalo't ilan sa mga ito pinasok na ng tubig mula sa ilog. Stranded ang mga customer ng isang resto bar sa gitna ng malakas na ulan. Humupa rin ang baha pero naiwan naman ang makapal na putik. Ilang araw na rin po kami walang tulog. Kasi pag umangat po yung tubig dito, kailangan po namin iangat yung mga gamit namin. Normal level na ang tubig sa Marikina River kaninang umaga. Ilang residente ang nadata naming namimingwit sa ilog. Ano ho yung huli nyo? Ito, tilapia. So ito ho ay kakainin o ano ho ang balak? Po yan. Hanggang kailan ho? Hanggang mamayang gabi yan. Sa buong mag-anak na ho ito? Opo. Okay. Kung madadagdag pa, hindi swerte. Tsagaan lang kami rito. Pangkain po kung may mahuhuli. Kung wala, di wala rin. Ano lang, libangan lang din po. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. C-130 na ang ginamit para makapaghatid ng relief goods sa Albay matapos ang pananalasa ng bagyong Christine. Pahirapan naman ang paghatid ng ayuda sa ilang bahagi ng Camarines Sur dahil sa lalim ng baha sa ilang kasadang nag-uugnay sa mga bayan. Mula sa Naga City, Camarines Sur, saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, hanggang ngayong gabi nga ay maganda ang panahon dito sa Naga City. Yun namang mga stranded na sasakyan na misulang nakahambalang na sa mga pangunahing lansangan dito na siyang nagpapahirap nga sa pagdating ng mga rescue team at pagpasok ng mga ayuda. Sisikapin daw gawa ng paraan habang patuloy nga ang pagganda ng panahon dito. Mula sa San Fernando, sumama kami sa rescue truck ng MMDA Public Safety Division patungong Milaor, Camarines Sur. Misulang dagat ang mga kalsada at pagdating sa tulay sa ibabaw ng umapaw na Bicol River, pahirapan ang pagdaan dahil sa mga nakaparadang sasakyan. Pagbaba ng tulay, mas malalim pa ang tubig. Marami ang naglalakad sa direksyon ng Naga. Iba, todo kapit sa lubid para di matangay ng agos.
Ang ilan, isinakay na sa MMDA rescue vehicle at sa bangka ng Red Cross. Kasama naman sa naghahatid ng pagkain sa mga nasalanta ang PNP SAF. Pagdating sa isa pang tulay, muling nahinto ang aming biyahe. Malapit na tayo sa sentro ng Milaor at sakay nga tayo nitong rescue boat ng MMDA. Nakikita natin nga problema dito, maraming stranded na mga sasakyan dito sa area na ito. Kaya itong mga sasakyan ng MMDA at ng iba pang NGO at mga ahensya ng pamahalaan hindi na makatuloy. So isa ito sa malaking problema na nagiging balakid sa mabilis na pag-travel papuntang Naga at ibang parte ng Bicol. Mula sa rescue truck, lumipat kami sa rubber boat, lagpas tao ang baha sa mga looban ng Milaor. Marami pong tao sa second floor. Kumusta po kayo dyan? Alam po, kulang lang relief sa katubig. Yun, pagkain at tubig ang hinihiling nila. Marami pang nasa mga second floor nila, nagtsatsaga at umaasa sila na darating ang tulong para sa kanila. Maraming sasakyan na lubog sa tubig at nakaharang sa ilang kalsada, kaya hindi madaanan tulad sa Maharlika Highway. Mahirap po makapasok yung ating mga sasakyan papunta rito. Kahit yung mga tulong po, mga relief goods, hindi po mga pasok. Pagdating ng Naga, marami ring lumulusong sa baha. Ang iba, sumakay na sa mga bangka na ginagamit sa fluvial parade tuwing pista ng Peña Francia. Ayon sa Naga City RRMO, baha pa rin sa 7 barangay. Nasa 4,000 residente na ang nasa evacuation center. Pagtutulungan naman daw ng Philippine Army at DPWH ang clearing sa mga daan panaga para makapasok ang mga rescue team at mga ayuda. Sa lungsod ng Iriga, pansamantalang isinara ang Waras Bridge na nagdurugtong sa Iriga at Bayan ng Baaw. Nasira kasi ang tulay matapos gumuho ang lupa dahil sa bagyong Christine. Sa Libo naman sa Albay, kaliwat kanan din ang pinsalang iniwan ng bagyong Christine, tulad ng isang dating garaheng gumuho dahil sa ragasa ng baha. Kasamang tinangay ng tubig ang traktora, ilang sasakyan at mga alagang hayop na may-ari. May ilang palayanding natabunan ng buhangin at lupa matapos bumigay ang isang dike. Ayon sa Libon LGU, 2 ang naitalang patay habang isa ang nawawala roon kasunod ng isang landslide sa barangay Burabod. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Libon. Pinaka-worst flooding in history sa amin na bayan ng Libon. So grabe po. Marami pong lubog at nawala ng bahay. So mga used clothing po ang kailangan po namin. Dahil hindi pa rin sapat ang tulong sa ilang apektadong lugar, may ilan ang nakagagawa ng di maganda para lang makakain. Noong isang gabi sa Naga City, may nag-attempt po na magsagawa ng looting doon sa isang convenience store. Dahil ang hinahabol po, ma'am, yung pagkain ang naging dahilan po noon, ma'am, yung survival po. So yun po, ma'am, ang inaantabayanan at binabantayan ngayon ng ating law enforcement. Kanina tanghali, isinakay naman sa C-130 aircraft ng Philippine Air Force ang relief goods ng DSWD at para dalhin sa Albay. Kasama dyan ang ilang rubber boat ng Philippine Army na gagamitin sa rescue operation sa lalawigan. Philippine Air Force already was able to go into Naga and to Legazpi, and we will continue the air bridge to take advantage of any gaps in the weather now. Pia, ayon sa DSWD ay nag-request na nga ng panibagong supplies ang mga LGU dito sa Kamsur para may pamahagi silang muli sa mga apektadong residente at live. Mula rito sa Naga City para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kumonti po ang dating ng gulay sa trading post sa La Trinidad, Benguet kasunod ng pananalasa ng bagyong Christine. Sa Baguio City naminsala ang landslide sa ilang lugar. At mula sa Baguio City, saksilat si Sandra Ginaldo. Sandra? Yes, Pia, alam mo dito sa Baguio City ngayon, maganda na yung panahon, no? Tumigil na yung ulan at umaasa po ang local government na mas gaganda pa yung panahon bukas. Pero kanina po ay naging abala ang LGU doon sa paglilinis ng mga natumbang puno at gumuhong lupa. Matapos ang matinding pagulan sa Baguio City, kalbaryo naman ng ilang residente ang landslide. Huli sa akto ang pagtakbo ng 2 lalaki para maisalba ang nakaparada nilang motorsiklo. Ang isa sa kanila, nailigtas nga ang motor pero naabot pa rin ng lupa, kaya napitawan niya ito. Nagdalawang isip ako kung gagawin ko ba to o hindi. Feeling ko kaya ko pa naman kaya
sinalba namin yung motorsiklo. Nasira ang riprap na nagsisilbing pader ng isang residential compound. 3 taon pa lang daw mula nang ito ipagawa. Lalo namang gumuho ang landslide na ito na naganap bago tumama ang bagyo, kaya pansamantalang isinara ang kalsada dahil makitid na lang ang daanan. Kaliwat kanan naman ang nirespondihan ng mga kawani ng LGU na mga natumbang puno sa iba't ibang lugar. Ang isa rito, natumba sa sasakyan. Humarang naman sa daan sa Barangay Ferdinand ang isang malaking puno, kaya nagtulungan ng ilang kawani ng gobyerno para mabuksan agad ang kalsada. Dahil sa bagyo, kumonti ang mga dumarating na gulay sa trading post sa La Trinidad, Benguet. Tanim po namin na yung kamatis nasira. Nag-uumpisa pa lang na tumayo yung kamatis. Ngayon, nung dumating yung malakas na ulan, natumba sila lahat. Problema rin ang pagkaunti ng mga bumibili nito mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang problema kasi yung mga daanan ng mga sasakyan na magdadala ng gulay, may maraming banda na may nasira ang daan, na baha ang daan, may slides, ganon. Nasira naman ang bubong ng ilang establishmento sa lungsod ng Alamino sa Pangasinan. Nagkalat ang mga tinangay na yero. Binaha ang mga kalsada dahil sa magdamag na pag-ulan sa lugar. Malakas na hangin at ulan ang sumalubong kahapon sa Dagupan City, Pangasinan. At hanggang ngayon, may malakas na hampas pa rin ang alon sa baybayin. Dahil dito, kumalat ang makakapal na buhangin at mga basura. Nananatiling lubog sa baha ang ilang bahay sa Ilagan City sa Isabela. Ayon sa CDRRMO Ilagan, aabot sa mahigit 30,000 na individual ang apektado ng baha. 7 barangay naman sa lugar ang wala pa ring kuryente, habang 14 na barangay ang walang supply ng tubig. Dambuhala naman ang alon sa bahaging yan ng West Philippine Sea sa tapat ng barangay Kauwakan, Lawag, Ilocos Norte. At dahil nakataas pa rin kanina sa Storm Signal number 2 ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, pinagbawalan munang pumalaot ang mga mangingisda. Kaya ang kanilang kabuhayan apektado, lalo na't ilang araw na silang hindi makapalaot. Kasi dito lang namin nahanapin ng pera, sir. Mambili ng ulam, ganun, sir. Hindi rin nakaligtas ang mga palayan sa lugar kung saan naabot sa mahigit 350,000 pesos ang halaga ng mga nasirang palay at mais. Handa naman ang lokal na pamahalaan kung sakaling bumalik ang bagyo sa Pilipinas. Nandito pa rin ang mga council at saka mga responder natin. Intact pa rin sila. Yung mga evacuees natin, nandoon pa rin sila para to be safe, yung safety nila. Pia, ayon naman sa DPWH Cordillera, yung po mga kalsada sa Apayao, Benguet, Ifugao at Kalinga, meron pa po dyan mga kalsada na sarado at yung iba naman po ay limitado ang access. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Baguio City. Pia? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Samantala, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Nueva Ecija at Bataan. Sa Cabanatuan City, abot leeg ang baha sa ilang barangay. Kaya ang ilang residente kinailangan magbangka para makalabas ng bahay. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ng bagyong Christine ang Hermosa, Bataan. Hanggang bewang ang pinakamalalim na baha sa Barangay Almacen. Nanawagan po ang ilang Kapuso Stars sa publiko ng donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Kaisa rin ang ilang celebrity sa pagre-repack ng relief goods at Operation Bayanihan Bagyong Christine Telethon. Saksi si Aubrey Carampel. Buhay na buhay ang bayanihan spirit sa Kapuso community. Nakiisa ang Sparkle Stars sa Operation Bayanihan Bagyong Christine Telethon. Kabilang sa naglaan ng oras sina Rurong Madrid, Kaylin Alcantara at Michelle D.
Nananawagan ng tulong sa publiko para sa mga nasalanta ng bagyo. Si Ruru dumiretso sa telethon pagkatapos ng story conference ng Lolong Season 2, kasama ang ilan sa kanyang cast members. Kami po ay nananawagan sa inyo pong lahat at kumakatok sa inyong mga puso na inyo po sanang tulungan ng ating pong mga kababayan na nasalanta po ng bagyo. May mga kamag-anak din po at mga kaibigan na nandun at nakita ko yung hirap na pinagdadaanan nila ngayon. So, hanggat sa makakaya ko, gusto kong makatulong. Napakalaking bagay pa rin naman po yun na everybody's trying to do their part, whether big or small. Like kami din po, nag-a-allot ng time. And that's what we can offer in terms of helping, if that can help inspire other people to do their small part. Nag-telethon duty rin si Glyza De Castro, pati ang The Clash judge at Batanggenyang si Ay de las Alas. Pinag-pray ko po kayo talaga, sana'y wag masaktan. Pero kung kailangan po ng tulong, nandito po ang GMA Foundation para tulungan po kayo dyan po sa Batangas. Sa GMA Kapuso Foundation Warehouse naman, tumulong sa pag-re-repack ng relief goods ang Kapuso stars and celebrities, kabilang si Herlene Budol. Ang mga donasyong makakalap ng GMA Kapuso Foundation ay ipamamahagi sa iba't ibang lugar sa bansa na naapektuhan ng Bagyong Christine. Hindi tayo titigil. Ubusin natin yung mga relief goods na dala natin until this weekend. Nag-load na ang GMA Kapuso Foundation sa commercial aircraft. Paalis na ho niyan bukas ng umaga. Good for 1,000 families. I-distribute sa Albay itong Pulanggi, OWAS at saka Libon. Isa pang GMA Kapuso Foundation team on the way na sa Isabela at sa Cagayan. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Likas na palangiti ang mga Pilipino kaya marami po ang naantig sa isang litrato kung saan all smiles si tatay. Sa gitna po yan ng rescue operation sa Sorsogon. Bunsod pa rin ang Bagyong Christine. Ibinahagi ito ng Sorsogon PPO sa kanilang page na may caption na sa kabila ng pagsubok, ang ngiti ng bawat Pinoy ang nagsisilbing ilaw na nagbibigay pag-asa at lakas. Hindi naman pinigilan ng bagyo ang pag-iisang dibdib ng 30 magsing irog sa Kasalang Bayan sa Bataan. Isang patunay raw na ang tunay na pagmamahalan kayang lagpasan ang anumang unos o pagsubok sa buhay. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes. Sama-sama tayong magiging saksi.